Bakit ganito ang buhay? Patong-patong ang suliranin. Bakit kahit anong aking gawin, di ko mahagilap ang solusyon? Bakit napakadilim ng mundo para sa akin? Kailan sisikat ang araw upang lumiwanag ang daang aking tinatahak? Upang lumiwanag ang aking mundo? Bakit napakailap sa akin ng magandang kapalaran? Napipili ba ang dapat mabuhay ng matiwasay? Ang dapat lumigaya? Tao rin ako. Ngunit bakit ako naisasantabi? Bakit? Puno ang mundo ng suliranin. Ang solusyon, umaapaw din. Sa bawat pagpatak ng luha, katumbas nito ay ligaya. Sa tuwing sasapit ang gabi, darating ang bagong umaga. At sa tuwing tayo ay nadarapa, sa ating pagtingala, may malalakas na bisig na handang humatak sa ating muling pagtindig. Bakas ng lumipas. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Magandang araw sa inyong lahat. Ang sulat na ating bibigyang buhay ngayon ay hango sa karanasan ni Raisa mula sa Hong Kong. Ganito ang nilalaman ng kanyang sulat. Dear Ate Emmy, itago niyo na lang ako sa pangalang Raisa. Isa akong OFW at kasalukuyang nasa Hong Kong. 7 kaming magkakapatid at 3 taon pa lang ako nang maulila kami sa ina. Mula noon, ang ama na lang namin ang nag-iisang bumuhay sa amin. Uumpisahan ko ang aking kwento noong nasa kolehiyo pa lang ako. Bakit, Raisa? Anong sasabihin mo sa akin? At saka, ba't parang takot na takot ka? Edwin, buntis ata ako. Ano? Sigurado ka ba? Hindi pa naman, pero natatakot ako. Hindi pa kasi ako dinadatnan. Baka naman delayed ka lang, Raisa. Kaya gusto kitang makausap para makasiguro ako. Raisa? Mag-absent na lang tayo sa school. Samahan mo ako sa doktor. Gusto kong makasiguro. Talagang hindi ako mapakali. Sige, wag na tayong pumasok. Sasamahan kita sa doktor. Ano yan, Edwin? Ano gagawin natin? Sabi ko na nga ba, buntis ako. Natatakot ako, Edwin.
Baka kung anong gawin sa akin ni tatay. Huwag kang matakot, Raisa. Hindi kita pababayaan. Edwin. Ang mabuti pa, kausapin natin si inay. Ha? Sigurado ka? Baka pagalitan ka ng nanay mo. Kahit na magalit siya, ang importante, makausap natin siya. Baka matulungan niya tayo. Kapatid, sinamahan ko ang mga bata upang makausap ka. Bakit po? Tungkol saan? Magkasintahan ang anak mo at ang anak ko. Ang nakalulungkot, may nangyari na sa kanila at buntis ang anak mo. Ano? Tay, patawarin niyo po ako. Patawad, Tay. Hindi kita masisisi kung magalit ka, kapatid. Kagaya nga ng sinabi ko, pumunta kami dito upang mapag-usapan kung anong dapat nating gawin. Alam kong nagulat ka, pero kailangan nating pag-usapan ito. Talagang ikinagulat ko ito. Pero sige, pag-usapan natin ito. Magalit man ako, wala na akong magagawa. Nangyari na ang lahat. Kaya pag-usapan na lang natin ito. Anak, kailangan mo nang tumigil sa pag-aaral dahil nag-asawa ka na. Hindi bali, Itay. Maitutuloy ko rin naman. Yun naman ang napag-usapan natin, di po ba? Oo naman. Pero kailangan mo munang palakihin ang isisilang mong sangkol. Huwag kayong mag-alala, Itay. Ganyan talaga ang gagawin ko. Kinausap na rin po ako ng biyanan ko. Tutulungan daw po nila ako sa pag-aaral ko. Oh, di mabuti kung ganon. Sana matulungan niyo din po ako, Itay. Oo naman, anak. Asahan mo yan. Pero pagdamutan mo na lamang ang pwede kong itulong. Alam mo naman, nandyan pa ang iba mong kapatid na nag-aaral. Sana'y maunawaan mo ako, Raisa. Nakapag-aral akong muli, Ate Emmy, sa tulong ng Itay, ng aking biyanan, at sa pagtutulungan naming mag-asawa. Nagtinda kaming mag-asawa ng barbecue at kung ano-ano pa para matustusan ang pang-araw-araw naming pangangailangan. At habang ako'y nag-aaral, isinabay ko ring prinoseso ang mga papeles ko papunta dito sa Hong Kong.
Talaga bang mangingibang bansa ka, Raisa? Napag-usapan na natin to, di ba? Pumayag ka naman nung sabihin ko sa'yo na mangingibang bansa ako. Edwin, para sa pamilya natin ang ginagawa kong ito. Kaya nga isinabay ko na ang paglakad ng papeles ko habang nag-aaral ako para mapadali ang pagpunta ko sa ibang bansa. Hindi ba pwedeng maghanap ka na lang ng trabaho dito pagka-graduate mo? Maintindihan mo sana ako, Edwin. Napag-usapan na natin ito. Inaalala ko lang ang anak natin. Napakabata pa niya para iwanan mo. Kaya nga ako mangingibang bansa para makapag-ipon tayo. Para mabigyan natin ng magandang kinabukasan ng anak natin at guminhawa naman ang buhay natin. Sana maintindihan mo ako, Edwin. Huwag mo nang alalahanin ang asawa mo. Ako na ang bahalang makikipag-usap sa kanya, Raisa. Salamat po, Inay. Pero anak, mag-iingat ka sa ibang bansa. Hindi lahat ng nangingibang bansa ay siniswerte. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. Gusto ko lang po makaipon para sa magandang kinabukasan namin ng pamilya ko. Mabuti naman kung ganun, anak. Sana matupad lahat ang mga pinapangarap mo. Kailan ka pala matatapos, Raisa? Plano ko nga pong huwag nang umakyat ng entablado, Inay. Tapos na po kasi lahat ang mga papeles ko. Ano? Ay sayang naman kung ganun, anak. Minsan lang mangyayari yan sa buhay mo. Hindi po bali, Inay. Ang mahalaga, makapunta na ako sa ibang bansa para makaipon. Hindi mo masisisi ang asawa mo, Raisa. Siyempre, nangangamba siya sa paglayo mo sa kanilang mag-ama. Pero para naman sa kanila ang ginagawa kong ito, Itay. Para sa inyo na rin. Para matulungan ko kayo na maibigay ang pangangailangan ng mga kapatid ko. Anak, huwag mo akong alalahanin. Kaya kong ibigay ang pangangailangan ng mga kapatid mo. Huwag kami ang isipin mo. Ang pamilya mo ang unahin mo at pagtuunan mo ng pansin. Alam ko po yan, Tay. Pero gusto ko kayong tulungan. Pamilya ko din kayo. Maraming salamat kung ganyan ang hangarin mo, Raisa. Pero gaya nga ng sinabi ko, pamilyado ka ng tao. May anak ka na. Ang mag-ama mo ang unahin mo, anak. Basta, Itay, tutulungan ko kayo. Maiintindihan niya ni Edwin. Kaya walang magiging problema kung tutulong ako sa inyo. Sa wakas, flight ko na sa susunod na araw. Hindi na ako dadalo sa graduation ko. At kapag nandun na ako, mapapadali na ang pag-iipon ko. Siguradong yayaman ako kaagad dahil malaki ang sweldo ko. Kapag nakaipon na ako, pipilitin kong mag-cross country para mas malaki na naman ang kikitain ko doon. At kapag may pera na ako, magpapaganda ako ng husto. Talagang napakasaya mo. Dahil magpa-flight ka na sa susunod na araw. Nariyan ka pala sa likuran ko, Edwin. Kanina pa kita pinagmamasdan, Raisa. Masaya ka ba talagang iwanan kami ng anak mo? Edwin, nalulungkot din akong malayo sa inyo ng anak natin. Pero sa isang banda, masaya din ako dahil alam ko
Mapapadali ang pag-iipon ko pag nasa abroad na ako. Sigurado, yayaman tayo agad. Mag-iingat ka sa ibang bansa, Raisa. Dalangin ko na sana di mo kami makalimutan na iniwan mo dito sa Pilipinas. Totoo, napakarami kong iniisip bago pa man ako pumunta dito sa Hong Kong, Ate Emmy. Naiisip kong mararanasan ko na rin ang mag-enjoy, mamasyal, magpakasaya na hindi ko naranasan dahil maaga nga akong nag-asawa at nagkaanak. Ngunit na bago ang lahat nang makarating na ako dito sa Hong Kong. Ang unang 4 na buwan na sweldo ko, naibayad lahat sa utang ko na ginamit ko papunta dito, Ate Emmy. Pagkatapos naming mabayaran lahat ang aming pagkakautang, saka pa lang ako nakapag-umpisang mag-ipon. Ang asawa ko naman, patuloy ang pagbebenta ng barbecue dyan sa Pilipinas. Halatang pagod na pagod ka Edwin. Katatapos ko lang kasing nagtinda ng barbecue, Raisa. Sa totoo lang, di ko na nga naasikaso ang anak natin. Si inay na ang nag-asikaso sa kanya. Edwin, baka naman napapabayaan mo na ang anak natin. Hindi naman. Marami kasing tao kanina. Sayang naman. Kaya nag-overtime akong nagbenta. Kaya hayun, ubus ang lahat ng paninda ko. Mabuti naman kung ganun. Raisa, ngayong bayad na tayo sa lahat ng utang natin. Sana makapag-ipon na din tayo. Ganyan talaga ang gusto kong mangyari, Edwin. Gusto ko ring makaipon para sa pamilya natin. Ayan, naayos ko na ang mga lumang dyaryo na inipon ko dito sa bahay ng amo ko. Siguradong uutusan ako ni Madam mamaya. Maipapabili yun, kaya bibit-bitin ko na rin ang mga dyaryong ito para maibenta. Sayang din to, dagdag pa sa ipon ko. Raisa! Ha? Raisa! Si Madam, tinatawag ako. Tatakpan ko muna ang mga dyaryong ito. Baka makita ni Madam. Baka magalit pa. Raisa! Where are you? Coming, Madam! Just a minute! Pastor, I need you to do something. Yes, Madam! I'm coming! Ayan, natakpan ko na ang mga dyaryo. Pupuntahan ko na si Madam.
Nakapag-renew na daw si Raisa ng kontrata niya sa Hong Kong. Di ba sa May 2020 pa matatapos ang kontrata niya? Marso pa lang ngayon Mas maaga daw po siyang nag-renew, Nay. Kasi pauwi na siya dito sa Pilipinas sa March 22. Para wala na daw pong problema pagbalik niya sa Hong Kong. Ay, sana hindi na lang siya nag-renew. Nakakatakot ang kumakalat na virus ngayon. Yun din po ang sinabi ko, Nay. Pero okay lang naman daw po, sabi niya. Sana nga. Pero pagdating niya, subukan mo siyang kumbinsihin na wag nang bumalik pa. Nakakabahala kasi ang mga nangyayari ngayon, Edwin. Edwin, hindi ako matutuloy na uuwi. Nagdeklara na ng lockdown ng pamahalaan. Oo nga, Raisa. Talagang miss ka na namin. Ako rin, Edwin. Miss na miss ko na kayo. Pero wala tayong magagawa. Talagang hindi na ako makakauwi dahil nakansela na ang mga flights papunta dyan sa Pilipinas. Ano pa naman yan? Paano na tayo ngayon? Konting tiis na lang. Gaya nga ng sinabi ko, hindi natin kagustuhan ito. Biglaan ang nangyari. 1 linggo na lang, pauwi na sana ako. Pero ganito naman ang nangyari. Mag-iingat ka dyan, Raisa, ha? Nakakatakot ang kumakalat na balita tungkol sa virus. Kayo din, Edwin. Mag-iingat kayo ng anak natin. Huwag mo siyang pababayaan. Oo, Raisa. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang magdoble ingat dyan dahil wala kami sa tabi mo. Mahal na mahal kita, Raisa. Tatandaan mong lagi yan, ha? Oo, mag-iingat ako alang-alang sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. Sana makauwi din ako pagkatapos ng lockdown dyan sa Pilipinas. Sana, Edwin. March 22, 2020. Nakaschedule akong uuwi ng Pilipinas, Ate Emmy. Pero nag-lockdown ng March 15, 2020, kaya hindi ako nakauwi. Wala akong nagawa kung di ang nanatili dito sa Hong Kong at nagpatuloy sa pagtatrabaho bilang domestic helper. At ang nagpapalakas ng loob ko at naging inspirasyon ko ay ang aking pamilya na naiwan dyan sa Pilipinas. Mabuti na lang at hindi ako nawalan ng trabaho kahit apektado rin ng pandemya ang aking kinaroroonan. Sa pamamagitan ng sweldo ko na naipapadala ko dyan sa Pilipinas at sa kasipagan at tiyaga ng asawa ko sa pagtitinda, naumpisahang naipatayo ang pinapangarap naming bahay ng aking asawa. Madalas akong naluluha sa gabi sa tuwing naiisip ko ang mga nangyayari. Ngunit pinapalakas ko na lang ang aking kalooban sa pamamagitan ng pananalangin sa Diyos at sa paniniwalang malapit na naming makamit ang mga pangarap namin ng aking pamilya. Panalangin ko sa Diyos na sana bumalik na sa normal ang lahat para makauwi na din ako dyan sa Pilipinas. Ito ang aking kwento, Ate Emmy. Lubos na gumagalang, Raisa.
Riza, salamat sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan. Masaya ako para sa iyo dahil hindi ka nawalan ng trabaho kahit nagkaroon ng pandemya at patuloy mong naibibigay ang pangangailangan ng iyong pamilya. Iisa lang ang panalangin natin, ang bumalik na sa dati ang lahat para makabalik na tayo sa dati nating pamumuhay at nang makabawi ang mga lubhang apektado sa pandemyang ito. Maraming salamat muli sa iyong pagbabahagi ng iyong karanasan dito sa ating programa. Bakas ng Lumipas. Di mabubura sa isipan ang mga pagsubok na karanasan. Ligaya at lumbay, nagbibigay kulay, mga nakaraan. Bakas